Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig. Ito po si Karen, sa ngalan ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando ngayong araw ng Biyernes. Napakapalad at mabiyaya tayo ngayon, Sister Shirley. Oo nga po. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito si Shirley. Marami po tayo ngayon. Oo nga. Na-speechless kayo, tita. Speechless kasi ako. May dalawa tayong kasama na nakakasama naman natin pero hindi pa sila nagkakasama. Ibig kong sabihin, sabay. Matagal nang nagkakasama, no? Dito po, among, ayan na. Nagkita. Hindi pa, oo. Ngayon pa lang nagkasabay sa radyo. Yeah. Ito po si Apong Jean ng Metropolitan Cathedral. Actually, extra ako ngayon dito. Akong guest. No, dahil ang tunay na kakwentuhan po ninyo ngayon sa araw na ito. Ako po, nagbabalik si Father Joel po na hinostage ulit dito. No? Kumusta po kayo? Napakabiyaya naman natin. Nandito ang rector at vice rector ng Metropolitan Cathedral. Sino nagmimisa? Oo nga, sino yung nagmimisa doon ngayon? Yung assistant vice rector. May assistant na. Baka mamaya yung mga nakikinig na pare mataranta. Anong assistant vice rector? May assistant na po pala ang cathedral. Nako. Nandito yung dalawa. Ay, si Apo Seto, nakikinig po yan. Baka mamaya sabihin niya, anong kaguluhan ang nangyayari sa cathedral? Pero ngayong araw na ito, itutuloy po natin yung ating discussion. Parang may napansin ako, Sister Shirley. Kaya ba sinama? Hindi ko alam kung sino yung sinama. Sabi ni Among Jean, siya daw yung sumama. Siya yung guest. Nagpumilit sumama. Pero parang iniisip ko, kaya ba sabay silang nandito? Kasi may pakakantahin na isa? Oo. Yeah. Sinong kakanta? Pwede naman duet, di ba? Kasi sa liturgy, kulang yung ating kwentuhan kung walang liturgical music. Oo. At yan ang ating paksa ngayon, no? Hala, sabi ko na nga ba eh. Yung sangkap sa liturhiya, ang musika, sakra. Sino pa ang mas makakaalam niyan kundi yung mga magagaling umawit, biniyayaan ng Panginoon ng napakagandang tinig. Di ang vice rector ng cathedral. Oo nga. Hindi naman ako makakatanggi doon. Kaya nga ako sumama mo. Kasi, Among Joel, naririnig po yata ni Among Jean, kapag pinapakanta namin kayo, ayaw nyo eh. Kasi kaya nyo kaming hindian. Pero pag nandito yung boss nyo, Ay, nako. Ano bang kakantahin natin? ayan. So, Si Among Joel ang appointed na by our Commission on Liturgy to head the liturgical ministry, music ministry section ng ating commission. Ang Archdiocese. aba, napakahusay. Parang nakascoop na naman tayo, Sister Shirley, no? Oo nga. Ayan, simulan na po natin. So, nasaan na ba tayo? Kahapon, EMDC. nasa mga EMDC tayo. Pero sabi ni Among Jean, sige, itutuloy natin. Aabot na tayo sa liturgical music. So, Among, paano nga ba? Kasi pinag-uusapan natin yung mga sangkap ng liturhiya, no? At isang mahalagang sangkap ng liturhiya ay yung musika, no? Because music is a universal language. No? You can express your emotion through music and it affects everybody, no? Kaya nga napakahalagang sangkap ng liturhiya yung musika dahil through our music we convey God's message, no? It conveys a certain feeling, no? Humans react to music and even non-humans react to music, di ba? May ginawa nga silang eksperimento daw, the effect of rock music to plants. Ginawa nila dalawang controlled samples. Yung isang room daw, mga plants na tugtog nila ay classical music. Doon naman sa isang room ay rock music. After observing a few days, ang nangyari doon sa
classical music na mga plants ay they really grew. Sila'y lumabong. Habang yung naman mga nandoon sa rock music, nalanta. No? Kala ko nanigas, naging bato. Naging rock. So, makikita mo doon yung epekto ng klase ng musika na yung pinapatugtog, it really affects our well-being. Kaya nga, in the same way, kailangan we pick properly the songs and the music that we play in the church because it convey a certain feeling or emotion. Oo, Di ba? And kahit natitingnan natin ang Biblia, there are a lot of lalong-lalo na sa sulat ni San Pablo. He is encouraging the community to sing psalms and hymns and spiritual songs while waiting for the coming of the kingdom, no? Makikita natin yan sa Colossians chapter 3 verse 16, no? And even in the Acts of the Apostles, no? Chapter 2 verse 46, sabi nila, singing is a sign of the heart's joy, no? And kamukha nga nung proverb din, sabi niya, one who sings well prays twice. So napaka-importante talaga sa ating pagdarasal at lights, o parang pinapalakas pa niya ang gana twice, sabi niyang ganon, no? Mas mahal, nakakasira pa ng nakaka-distract sa liturhiya, pero sabi niya, he who sings well prays twice. Yun yung mas mahalaga kay San Agustin. Kaya nga, this is a very important ingredient and aspect of our liturgical celebrations, yung the sacred music. So ito po ang ating pag-uusapan ngayon, no? Wow. Napakaganda. Friday na Friday pa man din. Yes. Parang relaxing, Sister Shirley, di ba? Pag Biyernes, sinasabi natin, weekend na. Kailangan relax na. What better way to relax than by listening to music? At kung sacred music, mas relaxing siguro. Yes. Nakakawalang problema. Siguro maganda na una pong pag-usapan natin, let us define these words, no? Ano ba yung sacred music? Oo nga po. Ano bang pagkakaiba niya sa liturgical music? Anong pagkakaiba niya sa religious music at sa secular music, no? Yung pong sacred music, no? Ang definition po niya loosely is it is created for divine worship, no? Anything that we use in our liturgy or anything that we use in praying, anything that is used in our religious services, anything that is used to praise God, to thank God. So, yan po, very generic term yan, sacred music, no? It can be liturgical or simply religious, no? Pero yung pong dalawang yon, liturgical and religious, are specific, no? Yung liturgical music, ang ibig po sabihin niyan is anything that satisfies the need of the liturgy, no? Kahit ano pong musika na pwede nating gamitin na tinutugunan niya ang pangangailangan ng liturhiya, no? So mamaya po we're going to identify ano bang pangangailangan ng liturhiya. What are the needs that need to be satisfied in the liturgy, no? So, iba po yan sa religious music, no? Religious music can be any music na pwede nating gamitin na not necessarily ginagamit nila sa liturgy, no? May mga iba na anything na merong words na Jesus, Mary, di ba? Can be considered as religious music, but not necessarily na pwede nilang gamitin sa liturgy, no? Meron yung sinasabi mo, Father, no? Among naalala ko yung kwento kay Apo Seto. Ano po yan? Yung nung mga umaawit, yung mga yung tungkol sa mga nagko-concert ng mga pare, no? Yes. Then one time, sabi niya, nung tinignan niya yung program ng concert ng mga pare, uy, sabi niya, tignan mo, sacred music naman pala itong mga inaawit ng mga pare natin. Bakit? Sabi niya, ito yung song, Got an Angel on My Shoulder. Yes. Dahil may angel. Oo. Dahil may religious Yes. kwan na parang immediately ba devotional na yun, no? Palabiro talaga si Apo Seto, no? Kaya nga po yung isang pwede nating i-compare din dyan. Anong pagkakaiba ng religious and liturgical music sa secular music or songs, no?
doon para ma-identify natin kung ito bang kantang ito ay secular or liturgical or religious, tanong natin, what is the intention of the song? No? Bakit ba ito ginawa? Bakit ba ito pinapatugtog? Bakit ba natin ito kinakanta? Oo nga po. So if neither talks about God and the faithful, that is a secular song. So kailangan po, no, kung may mga nakikinig na mga choir members, sa mga choir directors, no, we have to choose our song well, no? Kasi hindi naman po lahat ng mga kanta na sabi nga ni Among na merong angel, may Jesus, may Mary na pwedeng gamitin sa misa, no? An example po ito ay there is one parish na kinikwento nung aking kaibigan na pare. Communion song. Kinanta daw nila yung kantang Paraiso. Alam niyo, hindi ko po alam kung alam niya yung Paraiso. Sa ano yan? 14K at Smoky Mountain. Smoky Mountain. No? So nabigla daw yung pare because this is a secular song. Pero it could be deceiving dahil may paraiso, di ba? O kaya naman pag Pasko na, andyan yung sikat na kantang Ang Pasko ay Sumapit, di ba? So it is a secular song, hindi ibig sabihin nandun yung simbahan, merong tugtog ng kampana na pwede mo na siyang igamitin sa misa, no? O kaya naman there's this one story na magpapasko daw, nilapitan daw ng mga choir pare, sabi, Father, Among, magpapasko na po, so magkakanta na po tayo ng Christmas song. Oh, sige, sabi nga. So, nag-entrance na daw sila. Nabigla yung pare dahil yung entrance sila, Rudolph the Red-Nosed Reindeer. So, 1985, yun, nangyari yun. Diba? Merong ngayon, isang kanta, hindi ko po alam kung alam nyo, sikat na sikat dito, yung rap na Lord Patawad. Diba? Yun, nung lyrics niya, diba? Lord Patawad. Pagkat ako'y makasalanang lila lang, di ba? O, ang ganda nung lyrics niya, di ba? Pwede mong gamitin in place sa Kyrie, di ba? No? Tapos nagra-rap pa, very catchy. So, ibig ba sabihin, pwede nating gamitin? Hindi. Kasi, what is the intention of the song? Yung song na yun ay ginawa to parang konsensyahin yung mga tao. It is a secular song. It is not meant, hindi siya ginawa para to praise God. It is not meant to thank God, no? Really, the purpose of the sacred music, nung babasahin natin yung, sa Vatican II document, Musicam Sacram, sacred music in the liturgy, sabi niya, the true purpose of sacred music is which is to glorify God and to sanctify the faithful. Yan yung dalawang aim niya, no? To give glory to God and to sanctify the faithful. Kaya nga, when choosing the song, tanong natin kung ito bang bagay na ito ay nagbibigay ng papuri o luwalhati sa Diyos. Does it glorify God? And does this song sanctify us? Pinapabanal ba tayo? No? So, I think we are going to really discuss this dito sa ating usapan. Opo. Among Joel, sige. Subukan nating pakinggan maya-maya ng konti kung yung pakikinggan ba natin ay maaring kantahin sa loob ng simbahan. Pero bago yan, sa ating mga listeners, kung nais po ninyong sumali sa ating mga kwentuhan o may mga tanong kayo para sa aming dalawang among nakasama ngayon, i-text lang po ninyo. Sa mga smart, 0918-351-8282, 0918-351-8282, at sa Globe, 0917-363-3738, 0917-363-3738. At ngayon po, pakinggan natin ito na papanahong kanta, awitin, at mamaya sasabihin ni Among Joel kung pwede yan sa loob ng simbahan.
nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Among Jean, ang Kwentuhang Katoliko po, di ba? 3 months pa lang yan, pero tingnan naman ninyo kung sino-sino yung mga nahahatak. Yung mga nakikinig, ano? Opo, Ang daming nakikinig. nagtatanong, bago pala, akala nila kasi ngayon lang mag-o-opening. Hindi ho, ako. Hindi po. Ongoing na Mm-mm. ang catechetical program na ito. Yes. 3 months na. At yung para sa para naman sa mga ngayon pa lang po nakikinig, ang ating pong programa ay tuwing alas 12 ng tanghali, Kwentuhang Katoliko, Yes. Lunes hanggang Biyernes. Sa alas 6 naman po ng gabi, Lunes hanggang Biyernes din, nando naman po ang Barkadahan Kay Kristo. Kristo. Yan, 2 taon na po yan. 2 years na. Nag-anniversary na yan nung February. At sino ang pinakamatandang barkada natin doon? Sister Son. Ay, Ang si Apo emeritus, no? Si Apo Seto. Seto. Oo. Emeritus ng ating Archdiocese. So, Mhm. tune in po every 6 p.m. Monday to Friday din dito sa 91.9 Bright FM. Tama. Ayan. Kaninang break at nakikinig tayo sa isang magandang awitin. Nagki-critical analysis na po kami dito. Kasi anong ibig sabihin ng critical analysis? Mong Joel. Sexy G. Kasi pag may awit, yun nga, sabi po ninyo, di ba, ano nga ba yung intent o ano yung para saan yung What was awiting the song yun? intended for? No? Oo. Yun, as a review, kanina sinasabi natin, the true purpose of the sacred music is to glorify God and to sanctify the faithful. And to distinguish what is a liturgical music, no, it is to satisfy the need of the liturgy, no? So mag-ingat-ingat po tayo kasi minsan kahit ano na lang pinipili ng choir na kantahin nila, may narinig lang sila para sa kanila maganda, ikakanta nila sa loob ng misa, no? Minsan it does not really satisfy the need of the liturgy at nakakabigla na hindi ito liturgical music, no? So Tama. siguro palalimin natin ano bang ibig sabihin natin dun sa satisfying the need of the liturgy, tinutugunan ang pangangailangan ng liturhiya. First, no, ibig sabihin, it must correspond to the spirit of the liturgical celebration. Tinutugunan yung diwa, yung espiritu ng pagdiriwang ng liturgical celebration. At ano pong ibig sabihin ng diwa ng pagdiriwang, no? Diwa ng pagdiriwang na liturgical. Yung tingnan po natin yung liturgical calendar. Yung liturgical season, no? Ano bang season natin ngayon, no? At ano yung diwa nun, no? Pag alam mo na kung ano yung season, doon ka pumili ng karapat-dapat o angkop na kanta para doon sa panahon na yon. O kaya feast, solemnities, no? Ano ba yung tema? O nung misa, no? Is it a mass for peace? Is it a mass for bountiful harvest, no? O kaya naman funeral masses, no? So, ito yung po yung mga spirito o diwa ng pagdiriwang ng liturgical, no? Kwento. No, minsan daw po merong isang pare na pagkatapos siyang nagmisa ng patay, minsan lahat ng mga nakakatawang pangyayari nangyayari sa patay eh. Yung pare, pagkatapos siya nagmisa, bigla siyang kumanta. Sabi niya, Silent night, holy night. Silent nga naman eh. Yun nga po eh. Father, bakit po kayo kumanta ng Silent Night? Hindi pa po Pasko. Kasi silent na yung patay. Sabi niya gano'n. No? Mariosep. Siya ay nanahimik na. Kaya nga, Silent Night. O kaya naman daw nung minsan, yung pare pagkatapos siya nagmisa, bigla siya nagkanta, Mama, just kill the man. Bakit niyo po kinanta? Kasi po paborito po nung namatay nung yumao ito, kaya kinakanta ko. Sabi niya ganon, no? Ito yung mga ibig sabihin na hindi angkop, pinipilit, no, doon sa pagdiriwang, no? Minsan nalilito yung mga tao. Yung kantang hindi kita malilimutan, no?
sikat na ginawa ng isang Oh, Jesuita. Kala si nila, Father Manuling yan. Oo. Manuling. kala nila pangpatay lang. Oo nga. No? Itong kantang ito, yung hindi kita malilimutan. Mhm. Pero sa totoo po, ano yung intention ng gumawa si Father Manuling? No? This is a communion song intended for Lent. Land. Tama. Masyadong na pong napako, masyadong ginasgas sa patay. Oo. Kaya akala nila pag kinakanta, may namamatay o may namatay. Actually, It's an inspiration from Prophet Jeremiah. yata Yes. si Father Manuling mismo, Among, naririndi pag naririndi. Oo nga eh. yan. Inumpisahan sa patay kasi ng... Nakakalungkot, no? Kaya nga nung minsan, nung nalaman namin yung true purpose niya, pinakanta ko, no? Pinatugtog ko kay Sachi, yung pong nag-organ namin communion. sa communion, no? Lent. Sa katedral. Lent. Dahil Lent po, pinakanta ko sa kanya, nagko-communion, abay nakita ko may mga ibang tao, lumuluha, umiiyak. Parang naalala siguro nila yung mga yumao nila, yung namatay nilang tatay, ganyan. Ay, naku po, sabi kong ganyan, no? Yeah, it has become misinterpreted. Parang No? nagka-association na kasi. Misplaced sentiments na. No? Oo. Maraming ganun na awit. Actually, 'di ba alam natin kasi yung marami sa yung mga pinatutugtog natin, usually mga music from the Jesuits, 'di ba? Marami sa mga awitin nila na sila mismo yung nag-compose. Their vow songs, maraming Yes. purposes eh. Tapos pag pinapatugtog sa misa, sila mismo natataranta, yung parang, "Hay, ba't yan inaawit?" For communion, for offertory, na hindi naman angkop. Oo. Siguro may mga iba magtatanong, Among, Father, yung ang Pasko'y sumapit, di ba? It corresponds dun po sa diwa ng panahon ng Pasko. So, bakit hindi po natin siya pwedeng gamitin? Well, let us go back to the purpose of the sacred music. It is used to glorify God and to sanctify the faithful. So, ang Pasko'y sumapit, does it give glory to God? I think not. Does it sanctify? Pinapabanal po ba kayo pag kayo umaawit ng ang Pasko'y sumapit? I think it does not. No? So, we cannot consider it really as a liturgical music. No? So, first, kailangan tugunan ang diwa ng ating pagdiriwang. But secondly, no, to be more specific, it must also correspond to the nature of the individual part of the liturgical celebration. No? Dapat angkop siya doon sa anong bahagi ng pagdiriwang. Like for example, entrance, no, may blessing of the people, yung preparation of the gifts, yung recessional. So, kailangan yung kanta na pinipili mo doon ay angkop din doon sa diwa o espiritu nung bahagi ng pagdiriwang ng celebration. No? Another example, nung minsan daw, kwento nung aking kaibigan na pare, sila ay magbe-blessing of the fire, no, for Easter Vigil, no? So habang binibendisyonan yung apoy, sabi nung pare sa kanila, mag-prepare kayo ng kanta, no, para habang bine-bless ko yung apoy, meron tayong kinakanta. Tanong ng choir, ano pong kakantahin natin, Father? Mag-isip kayo anything na merong liwanag, no, light, no, may apoy, no. Kaya nag-isip sila. No, nung magbe-bless na yung pare, bine-bless niya, sige, magkanta na kayo, choir. Bigla daw sila nagkanta. You light up my life. Patay! Oh my God. Napalunok na lang daw yung pare, no? Nakalimutan niyang sabihin, the next year na naman, nung nagbe-bless siya, kinanta na naman nila, no? Kala ng mga tao, yun yung kanta talaga for the blessing of the light. Dapat kung inawit nila yon, among in-instruct na rin yung mga tao, maghawakan kayo ng kamay. Di ba? May maganda pang kanta, yung kanta ng mga River Maya yata, yung Liwanag sa Dilim. Di ba? Pwede rin yun. Ba? Hindi mo Pwede. kantahin. Kasi Diba? nga naman, sisindihan yung... Liwanag sa Dilim, di ba? No? Biglang sisindihan ni Among yung... Yes. No? Merong isang pare, no, wag na natin siyang bigyan ng pangalan, no? Chismis lang, no? Habang daw siya ay nagbibinyag, ay hindi niya sinasabi yung I baptize you in the name of the Father. Instead, he is singing
At ano ang kanyang kinakanta? Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, we pray. That is wrong. No? Hindi Dahil- Trinitarian yung... It does not fit. No? It does not fit. At Una saka- po, dahil hindi niya ginamit yung Formula. yung formula, no? So naging invalid po, no? Tama ba 'yun, Amo? Naging invalid yung binyag dahil Questionable na. Oh. there is the matter, Oo. no, yung tubig, pero Wala walang yung forma. formula. No? Kasi dapat gamitin po yung formula sa pagbibinyag. I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kung gusto niya magkanta, bakit hindi niya kantahin yun? I-chant na lang niya. No? Chanta na. I Chant. baptize you in the name of the Father and the Son. Oh, kung gusto din niya Pwede. nagkakanta, no? At kahit nasasabihin natin doon sa binyag ay nandun yung banal na espiritu. Mas prominent yung trabaho ng banal na espiritu sa kumpil. No? Kaya kung kakantahin mo yung Come Holy Spirit, dapat doon sa kumpil. O kaya the Mass of the Holy Spirit, no? Yeah. Pentecost, no? Doon nakaakma yung kanta ng Come Holy Spirit, no? Another, no? Kasal. Yan, marami din mga kanta-kanta diyan eh. Opo. No? Marami din kanta-kanta. Yung daw maglalakad yung groom, no, papunta doon sa altar. Nagkanta na naman yung pare, gusto niyang magkanta. Sabi niya, to all the girls I love before. Naging English, yes. Ganon, no? Well, yung naman, hindi pa naman nag-uumpisa yung mass, di ba, Among? No? Oo. Kahit anong gawin nila doon. Pero No, hindi pa Among- naman yung entrance song. But the question there, Among, it is the priest singing. You remember, Yes, no? Kapag ang pare ang umawit, immediately ma-interpret yun that it is already liturgical, no? That he's Yes. beginning the celebration. Mm-mm. Diyan yung question nung isang araw, yung maraming pa-showbiz effect daw kung minsan, Oo. no? Na nangyayari sa ating mga liturgical celebration. Yes. Parang mga, lang yung mga yan eh. Mga decoration or pandagdag palamuti lang, no? But they are not really essential, no? Another, pumasok na yung groom, Bride. papasok na yung bride. Nagkanta na naman si father, sabi ang ganon, beautiful girl, wherever you are. Sabi ang ganon, no? Talagang Showbiz tinapos nga. niya. No, tinapos niya. No, ito po, it does not really correspond to the nature of the individual part of the celebration, no? Procession. Procession. No, ano dapat yung procession? That we are gathered together, no? We are thanking the Lord, we are praising the Lord for being gathered together. We are humbling ourselves, we are asking God to be with us. Ito po yung mga dapat corresponding na diwa ng individual part of the celebration, no? A note lang po, no? Sometimes we use it in our churches, our celebrations. Yung pong, alam niyo po siguro yung kantang Take and Receive, na sikat na prayer of Saint Ignatius. No? Right. Take and receive, O Lord. Madalas, ginagamit po ng mga choir ito sa offertory or preparation of the gifts, no? Pero ito po'y kanta na dapat kinakanta sa communion. Right. No? Dahil ang diwa po dapat ng preparation of the gifts is we are thanking the Lord for the works of our hands, no? And we are offering it to God to be sanctified. Kasi Among, baka nga naman dahil take and receive. receive. Oo, kaya kala nila ito yung offertory, no? Yeah, opo, baka... But if you itutuloy mo yon, hindi naman take and receive the bread and wine, Right. kundi my Right. liberty. My liberty. So ano yung ino-offer natin, work of our hands to be given to the Lord, binibigay po natin sa Panginoon para pabanalan niya. Dahil yun po yung panalangin ng preparation of the gifts na tayo nag-o-offer, no, para pabanalan ng Panginoon. Ito'y gawin niyang katawan at dugo at pagsasaluhan at tayo ay papalakasin nito. No? So yun po yung second, no, para ma-consider natin as a liturgical music. It must correspond to the nature of the individual part of the celebration. And the third and the last, tapos na po, ay it must not hinder the active participation of the faithful. No? Ano po yung ibig sabihin? It must not hinder the active participation of the faithful. No? Hindi ito nagiging sagabal para makisama ang mga tao sa pagkakanta.
makisama ang mga tao sa pagpupuri ng Diyos, makisama ang mga tao sa kanilang pagkakanta, sila ay nagiging banal. Hapon Jean, panay po niyang kinakwento nung siya po ay secretary po kayo nun, Among, ni Archbishop Oscar Cruz. Sila po ay nagmisa dito sa palengke, no? At kinanta yata ng choir yung Our Father ng napakahirap. Yung awitin mo. Our Father who art in heaven. Hindi, yung who art in heaven. Hindi ako marunong. Ano ko na. No, yung Yung napaka-intricate operatic na Oo. Our Father, no? Hay, paano Oo. yun kakantahin sa... No? So So I remember, no, nung inawit yun, kasi ang koro lang ang makakaawit. So it was like a concert. Ang galing ng boses ng koro, no doubt about it. So beautifully rendered. But if you look at the congregation at that time, yung bang confused na, no? Kaya surprisingly, when the choir finished yung For Thine is the Kingdom, the Power, then sabi niya pong Oscar, yung sa Kapampangan niyang putot-putot, ne? Ita mo naman, yan na. Nako, kumanta na. Manamin, nga na. Yun na, yung common. Then umawit na yung buong congregation kasi alam nila yung song. Yes. At hindi sila intimidated dahil it's really a song that is commonly known. Among, yun po ba yung tinatawag nilang pastorally unsound Yeah. na singing? Naririnig ko yan kung minsan pag may naninermon na pari. Hindi. Kung minsan ang pastor is unsound. Ibang topic yan, Among. Baka mapasara yung ating programa. Masensor tayo. Masensor tayo, Among. Sakot ba tayo ng MTC? Sa Chancery po tayo under. Yung ginagawang joke, Amo, yung may birthday, tapos ikakanta nila yung idala na kasama. Kabukanon, yung Idalada Kasana, yung kinakanta po natin sa patay. Funerals, Halos lahat po ng mga tao, alam na nila yun. Yes. Yeah. No? At kahit po ako, pag nagmimisa ako sa mga patay, gusto kong magkanta mga tao. Pipili ako ng kantang alam nila. Kamukha nung pananagutan, yun yung pang-entrance ko. Ngalang sino man ang nabubuhay. Pag kinanta mo na yon, lahat magjo-join in na. Kahit iba-iba na yung boses nila, no? Yeah. Makikita mo, yung togetherness, yung oneness, pagkakaisa nila, it really glorifies God and they are being sanctified by their song, no? Merong isang chapel, I think, kwento ng aking kaibigan na nag-apostolate, no, sa malayong parokya. Hindi ko na rin sasabihin, baka mabulgar sila, no? Paskong Pasko daw, no, nag-apostolate sila. Aba, nakita nila dalawa daw yung choir doon sa altar, no? Yung pala nagko-compete, ayaw nilang magbigayan na ngayon ako magkakanta, no, sa next day yung isang choir. Hindi, gusto daw nila silang dalawa. Parang So, Serenata. para serenata. Serenata ng mga Nag-umpisa koro. daw yung una, nagkanta yung choir to the left, no? Talagang pag nagkakanta daw sila, tinitignan pa nila masama yung mata. Tinignan nila masama yung kabila. Talagang parang kami mas magaling na choir, no? Misa ba yan, Among? Misa. Pagkatapos nun, Lord have mercy na daw. Yung naman isa, talagang parang opera singing, no? Talagang pinagmamalaki nila, mas magaling kaming kantahan. Talagang nag-aaway sila. No? It really hinders the active participation of the mass. And even sometimes yung pagkaka-arrange ng mga kanta, no, siyempre some choirs gusto nilang kakaiba. Na meron akong minsan na inattendan na misa, the choir was singing Balena Pari. But instead of a Balena Pari, iniba nila yung tempo, no? Balena Pari, Balena Hari. Nagmarcha. Magandang pakinggan, but it confuses people, no? Nagsisimba. Ganun din yung mga ibang minsan, mga simbahan na gumagamit ng mga drums, ng electric guitar, no? Right. Minsan nakaka-distract dahil yung drums nila napakalakas, no? Pag nila, kamukha nung amen, no? Amen, amen, hallelujah. Pero sa kanila talagang drum beat pa lang, tagdag, amen, tagdag, amen. Talagang yung nasashock lahat ng mga tao, no? Hindi sila makakanta dahil sila'y nabigla na dun sa
sa Concert. pagtugtog nila. So again, magbabalik tayo, no? Sa ating po mga choir members, sa ating po mga choir directors, ask yourself when you choose the song, ask yourself when you arrange the song, does this glorify God? Does this sanctify the people? Ito po ay nakakapagbanal sa mga tao pag kinakanta nila. Nilalapit ba ng kantang ito mga tao sa Diyos? At ito bang kantang ito ay nakakatulong sa pagpupuri ng Diyos? No? Ayun pala, Among. Ganun pala yon. Kasi kung minsan, di ba, may mga koro nga na nagko-concert. Yes. Na hindi pala yun dapat. Oo. Hindi ang misa ang showcase para sa kagandahan ng kanilang mga boses, kung para sa purpose na yon, no? Hindi para mag-display kumbaga. Kasi tama po ba na yung isang guideline din sinasabi ang koro ay dapat mag-lead lang. Yes. Hindi sila yung dapat na Facilitate in the singing as much as possible. And to lead the people. Leading, ibig sabihin, not to do it for them, but hikayatin ang kongregasyon na makasalo sa pag-awit. Doon sa general instruction naman sa isang number 32 na basa ko, na pag nagdadasal yung pare, the presidential prayers, there should be no song, no instrumental, no music na playing, so that the people will focus on the prayer itself, no? Sometimes nakakatawa pag kami nag-officiate ng kasal, gusto ng mga kinakasal habang sila kinakasal, sasabayan ka nila ng music. merong kumakanta ng Alam mo, Among, nang minsan nagkasal ako sa Bel Air, sa isang kaibigan, nang ganda ng koro nila. At ang ganda, meron silang string ensemble. Meron silang isang manunugtog na violinist, soloist talaga. But medyo napasobra ng kaunti dahil nung habang I was pronouncing the words of confirmation dun sa kanilang exchange of vow, bumanat yung violinist. Nasa tabi ko. Muntik nang masungkit yung ilong ko dun sa sinabayan ako ng music. Napaganyan ako. Tapos gusto ko sanang sabihin sa kanya, malis ka nga dyan. I mean, the music, for me, at that moment, it must have been a beautiful music, but it was uncalled for. Yes. Kasi ang moment na yon, may nire-recite kang prayer, sasapawang ka ng music, tapos yung action pa nung yung gumigirigi, no? Muntik ka ng showman sungkitin. I think dito siguro, Among, di ba, yung importansya nung tinatawag nating the organization of the music ministry sa parokya. May text dito, Among. Share ko lang po yung story from my friend about a friend po niya na born again na humingi ng lyrics at MP3 format ng kantang Idalara Kasa. Dahil nagustuhan po daw niya ang kanta. Napa-smile po ako dahil hindi po alam na yun ay kantang pangpatay. Pampatay. Kasi po makikita niyo pa lang yung purpose ng song doon pa lang sa lyrics niya, no? It is a song for It's the song of farewell yun yes. And then commendation na yan. Among, kasi naman, di ba, may secular song na, ano nga ba yun, dadalhin kita sa dadalhin kita sa aking palasyo. Palasyo yun eh. Hindi baka, naman. akala nila parang Palasyo ganun. ng- Mas maganda nga naman yung langit, dalara ka sa... Pero nandun, we-welcome ka ng mga anghel, we-welcome ka ng mga martir, di Yung ba? visual, para sa kanya, siguro, mas maganda sa langit kaysa sa palasyo. Hindi niya naisip na aabot lang siya doon kapag patay na siya. Oo. Naisip Naku. ko yun, dadalhin kita sa lumang simbahan. Panahon pa nila Rogelio de la Rosa. Ruben Tagalog. Napaka naman yan, nakakatuwa. Wag na tayong mag-break kasi kumakanta din naman si Among Joel. Yan ang Ituloy maganda. natin. Alam mo yan ang maganda pag ang guest o ang isang resource person matulad ni Among is well gifted. No, ako nga kanya gusto kong bumanat umawit pero baka Pigil na pigil. dalihin ako sa text. Among Jane naman, nagpapa-humble naman kayo. Kaya naman ninyong mag-chant at kumanta. Di ba, nasa sermon nga kami noon kapag yung pag-awit medyo
Okay. Pag merong mas mahusay, you give way. Okay. Hindi naman po kasi ibig sabihin lahat ay kailangan nating kantahin. Tama. Ano? Nakakabit din po yan doon sa general instruction for the Roman Missal, lalong-lalo na pag weekdays, para po ma-distinguish natin yung pagkakaiba ng Sunday liturgy at saka yung weekday liturgy, no? Kasi pag kinakanta mo na lahat, parang may piyesta ba? May solemnidad, no? Right. So, a way to distinguish para ma-identify po ng mga tao na ay may piyesta, ay may solemnidad, ay Sunday Mass. Doon pa lang doon sa choice of song kung ano yung papakanta natin, no? Dito po sa cathedral, pag weekdays, ang pinapakanta lang po namin madalas ay Alleluia, no? Yung minsan yung Sanctus ay yung entrance po, yung entrance pinapakanta namin, yung Alleluia, yung Sanctus, yung Holy, at saka yung Our Father, no? And then the communion song habang nagko-communion yung mga tao. Tapos all the rest minsan ano lang po, instrumental lang. And the rest we recite them, no? To the most yung maawitin na yun, no? But like pero may mga occasion pag fiesta naman ng mga santo. We may dinadagdag tayo doon, no? Basta ang principle na ang nakikita ko, Among, yung pag hindi ka nakahanda, don't go for it, no? Yes. Tama. Kasi kung bibiglain mo ng awitin tapos hindi nakahanda, hindi naka-organize, you run the risk of doing some injustice to the liturgical celebration. May isang discussion akong ganyan, Among Jean. May tinanong ako na liturgist na pare. Sabi ko, Among, Father, bakit di ba kinakanta dapat yung mga salmo? Pinatanggal po yung pag-awit ng salmo kasi ganyan. Sagot ng pare, una nagulat ako, Karen, hindi naman talaga dapat kinakanta yung salmo kung sintonado yung kakanta. Right. Kasi Tama yun. distraction. Yes. Sabi ko, okay. So, kailangan din yung competency kasi. Yes. Itong kamukha ng pagsasalmo, hindi naman, kung hindi nga prepared, sabi ni Among, Yun. hindi natin makakanta, no? Meron din nagtanong nung minsan yung sequence, kung sasabihin ba. Yung po kasing sequensya, no? It really needs to be sung. Alin yan, Among? Sige. Sample. Like for example, kailan Holy ba yung Spirit. Yes, Feast Pentecost, the Feast of the Holy Spirit. Yung pong sequensya, ibig sabihin that the poetic verse before the gospel, no? So, paano pag sa parokya, wala namang competent na makakagawa ng melody, walang makakapag compose, walang makakapagkanta, so might as well na i-forgo na, no? Wag na lang kasi baka magkalat, ma-distract yung mga tao, masira na naman yung sanctification, masira yung glorification sa Panginoon, no? So might as well i-forgo it para at least solemn na lang, yung katahimikan na lang, no? And ito yung kailangan niya, nasabi ni Among, a formation of the music ministry within kaming dalawa ni Among, minsan nagiging sakit ng ulo namin ang choir. Why? Kasi let's accept it or not, minsan may competition. Among i-distinguish natin. Bakit sakit ng ulo? Because challenge. Yes. Nagiging challenge sa amin yung yung organization ba? Yan yung mahirap eh. Dahil dadatnan mo sila na may kanya-kanya silang sariling tradisyon, ganyan, no? At nagiging inconvenience ay minsan it becomes a competition among themselves, no? Which is ito pong ating ginagawa sa simbahan. It's never a competition. No, hindi ito laban, hindi ito away. Sa ministry, isang paglilingkod, no? That's why kaya nga kanina nabanggit ko yung dapat ang mga choirs are also, they fall doon sa ambience ng music ministry. Coordinate sila, nagkakakilala sila, may good relationship, walang competition, nobody looks down on another's group. Dahil lahat yan mga instruments mo, agents mo sa pagsamba. Yes. So, hindi sila dapat mag-exude ng anumang ibang
Pag yung mga choir mo sa simbahan ay parang asot pusa, it's time to put them in order. Kasi otherwise, magiging magulo Tama. ang liturgical celebration. May nabasa nga po ako kasi 'di ba yung may different ministries sa simbahan. Yung choir daw, it's one of the most special ministries in the sense hindi special na nakakaangat ha. Lahat naman pantay-pantay. Pero ibig sabihin ng special kasi kailangan ng competence, Yes. of course. Pero Talent. yes, yung talent nandyan. Pero yung organization, kapag yung organization medyo sumasablay, halatang-halata sa performance. Unlike, kunwari, di ba tayo, Sister Shirley, kung mga lectors, kung may medyo sablay, pwede mong itabi. Pwede, wag mong pagsaserve, pag special occasions, i-train mo muna ng maayos. Pero yung koro, hindi mo pwedeng gawin yon. Kahit marami sila, pero pag may isa na, yun, sintonado, sablay, talagang it will ruin the whole... Mahahalata talaga. Oo. No? So, yung sabi niya, special yung training dapat sa choir. Hindi yan basta, yung organizationally, kailangan ayos na ayos, tapos iba pa yung skill. Kasi hindi sila pwedeng working individually. Yeah. Yung hirap lang kasi, the nature itself, yung singing, it's very competitive. Kasi kung maganda kang magkanta, Performance-oriented kasi. People will praise and members would tend to compare themselves with others, siyempre. Kaya doon nag-uumpisa yung away, yung inggitan. We are the best. No, pag mga ganong style. Oo nga, naririnig ko nga yan. Kawawa. Pag ang although it is a luxury actually. No? Hindi po lahat ng mga parokya ay nabibiyayaan ng mga ganong grupo. Yes. Imagine mo talagang pangarap ng isang parokya magkaroon sila ng isang napakagandang koro. May manunugtog na mahusay. May mga parokya naman pong super blessed sila, ang dami nila. Like for example, ang cathedral, no? Ang dami nating mga groups na mga singing, mga choir groups. We are so blessed. But then, even with the presence of many, kapag hindi yan talaga na-coordinate at hindi mo nalagay sa tamang spirituality, dahil ang mga music ministry must have also its own spirituality. Yes. Tama. At lahat ng kanyang mga members are also sa paglilingkod, magiging magulo, no? Yung pong danger ng performance, yun na banggit nyo. Kamukha sa show, di ba? Magko-concert ka, magpa-perform ka. Pag you are on the eyes of people, all is well. Pero pagkatapos nun, magpapahinga. Sometimes danger din ng mga ibang choir, ganyan eh. Kakanta sila, no? Nila, pagtapos na, may mga iba, lalabas, magninigarilyo. Naku, yung discussion natin yan. Kakain ng candy. Nandun sila sa choir loft, magkukwentuhan, nagte-text, no? They feel that they are not part of the mass, no? Kaya nga, yung isang provision dun sa general instruction for the Roman Missal is to place the choir in a suited place wherein they can perform their function, no? Effectively and efficiently, based dun sa kung ano man yung structure ng simbahan, projection of the voices and the music, but at the same time they should be still part of the community. Yeah. No? So hindi sila talaga na-isolate dahil to remind themselves na they are part of the worshiping community. Alam mo, among nung minsan sa discussion ko dun sa dati kong parokya noon, I suggested, pag hindi pa kayo na nagdisiplina sa pag-awit, ilalagay ko kayo sa likuran ng altar mismo, sa nakikita ng mga tao. Tapos may sumagot, ay, nakikita po namin yan dun sa mga ibang sekta. Sabi ko, excuse me, yan ay practice na ng simbahang Katoliko. Long time, even the Anglican Church, makikita mo yung choir nasa likod. The high churches have been practicing that, no? Kasi you're part of the worshiping community. Depende sa layout kasi ng simbahan. May ibang sanctuary sa among, di ba, nandun yung mga choir talaga. Right. Nandun sa side, o mismo na bago tayo Kailangan nito, may episode 2 ang binabati ko po yung mga kaparokya natin, nakakwentuhan natin ngayon galing sa parokya ng San Matias, dito po malapit lang sa atin 'yon, no? Naku, parokya ni Father Bong yan. Yes, ni Father Among Bong Feliciano.
uy, naging parokya ko din, no? Opo. Talaga Yes. naman. Kumusta ko po? Sana po ikayong makiramdam, no? May marami kayong natututunan dito sa aming mga kwentuhan. Naku, nandyan pa kaya Even yung mga parokyanos po natin dito sa katedral ang nakikinig, ang dami. si Apong Eli, no? Binabati natin. Hindi daw siya marunong mag-text, no? Kaya nga, sabi ko mag-text ka, hindi ako marunong mag-text, sabi niya ganyan. Kaya binabati po natin. Ay, no? may solusyon po yan. Isulat ninyo. Saan nila i-send? Ay, ipadala kay Among G. Lahat ng mga gustong batiin. Oo. Ipadala kay Among Joel. O kahit kay Satch. Aabot at aabot yan Oo. sa atin. O kay Sister Shirley. Yes. Aabot at aabot po yan. Pwede naman kahit mahabang liham. Oo. Okay. Naku. Umabot Oras na tayo na, oo. sa oras. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo. Ito po si Shirley. God bless you and keep you. Among Joel, pwede po kong i-lead ninyo tayo sa isang dasal bago tayo tuluyang magwakas. Okay. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Amen. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig. Kayo sana ay nag-enjoy sa ating awit. At si Among Jin po ito, sa susunod pong linggo, magkita-kita ulit tayo upang magkwentuhan. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po si Karen, nagpapasalamat sa inyong lahat at nagpapaalam sa araw na ito. Happy weekend po! At ating ibunyag pagliligtas ng Diyos